Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening to everybody. Pero bago po tayo mag-umpisa, yung pong mga consumers ko dyan, pwede po ba bati po tayo sa ating mga audience, sa ating onliners. Good evening po. Good Bati po tayo evening. lahat. Good evening. Evening. Okay. Good Magandang gabi. evening. Okay. Okay. Ngayon naman po, again, welcome po sa lahat ng ating mga viewers. Binabati po tayo ng magandang gabi. Ang pray po natin nawa tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Amen po, amen. So, kayo man po ay narito sa Pilipinas o sa abroad, welcome po kayo. We're happy na kasama po namin kayo ngayong gabi. Ipapaalala ko lang po dun po sa ating mga onliners, magpadala na po kayo ng inyong mga prayer requests and your praise items. I-comment po nyo doon sa comment section natin para po yan ay maipag-pray po natin mamaya. Okay? So, ngayon naman po, before po tayo magpunta sa ating proper, so I just want to share 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ito po ang sinasabi. And God is able to provide you with every blessings in abundance, so that you may always have enough of everything and may provide in abundance for every good work. Amen. So, truly, we can never run out of reasons to thank God. So, napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen po ba? So, we need to pray. Amen. Amen. So, ngayon naman po, naroon po tayo sa Zoom Hontahan. Ibig po sabihin, ang topic po natin ngayong gabi tungkol po doon sa ating memory verse. Ito po ay Genesis 28:15. Basahin ko po babasahin ko sa Tagalog. Sabi po dito, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupang ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. So, yun po yung pangako ng Diyos. So, ang tanong po doon sa ating puntahan, yung sasagutin natin, ito po, how does God unchanging character gives you hope and confidence sa kanyang mga pangako? Paano po raw? How God's character, unchanging character, gives you hope and confidence in God's promises. O sige, tawagin ko si Tita B. Tita B, ano po ang masasabi mo po dito? Doon sa memory verse natin. Ay, magandang gabi. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang character ng Diyos which is unchanging to me. Kaya nga, from head to foot, ay alam ko na ang Diyos ay nag-iingat at umiibig. Purihin ng Diyos. Amen. Amen. Si Ate Mayet naman. Mayet, ano masasabi mo? Yes. Good evening. Dun sa kala ko, di mo ako tatawagin. Sabi mo, ikaw na eh. Dun sa, hontahan, sabi niya, sa akin kasi yung character niya, he is my, promise keeper. So, pangako niya na hindi niya ako iiwan and sabi niya kasi, I will not leave you until I have done what I have promised you. So, nakaka-excite yun sa isang mananampalataya. Dahil, maganda yung plano niya, pero hindi mo alam kung ano yung plano na yun in the future, pero merong bagay na iniiwan siya. So, promise keeper ko siya. So, excited ako dun sa sinasabi niya lagi na, I will never leave you. Amen. Amen. God is good. So, how about si Brother Noni? Noni, how happy about birthday! Hi, thank you? you. Happy birthday. Happy birthday pala. Thank you, thank you. Happy birthday! Happy birthday. Thank you. So, ang Diyos ay tapat. Totoo yung kanyang mga pangako dahil naranasan ko yun. Yung mga pangako niya, hindi niya ako pinabayaan. Alam naman natin yung naranasan ko. Talagang tunay na siya ay tumutugon sa mga panalangin. Kaya ang ating Diyos ay buhay, tapat siya sa kanyang salita. Amen, amen. So siguro parang gusto ko rin magsalita nahihiya ako sa inyo, baka sabihin niyo kayo lang nagsalita. So sa akin naman po, yung pong God's unchanging character, parang ibig sabihin sa akin dito yung meron akong hope na para sa future.
Ibang He holds the future eh. No? So, ano ba yung future? Yung langit. Yung kapayapaan, yung restoration. Yun eh, yung promise na yun is secured talaga pagkagaling sa Panginoon eh. We have hope that what He has promised will be fulfilled, that keeps us going through hard times. So yun yung nagpapaano kahit may mahirap na pagsubok, nararanasan, yun ang nagbibigay lakas sa atin, sa akin, para mapagtagumpayan yung mga problema. Amen. Amen. Thank you. So, okay. So, napakabuti ng Lord. So, ngayon naman po, tatawagan ko po si Pastor Lloyd para po sa ating opening prayer. Pastor Lloyd, God bless. Sige po. Tayo po ay muli manalangin, lumapit sa Panginoon ng may pananampalataya at pagtitiwala. Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na ito na kami ay nagsasama-sama. Kahit sa Zoom meeting na ito, Lord, salamat dahil hindi ka nahadlangan ng technology, hindi ka nahadlangan ng distansya, dahil laging bukas ang iyong linya, Panginoon, para sa mga anak mo na tumatawag at mananalangin. Lord, salamat Amen. po dahil hindi nagbabago ang iyong katangian ng pagiging Diyos. Hindi nagbabago ang iyong kapangyarihan. Hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa bawat sa amin, Lord. At sa gabi na ito, wala po kaming nais luwalhatiin sa aming gagawin ngayon maliban sa iyo, Panginoong Yesus. Sa bawat panalangin, sa bawat tugon mo, Panginoon, walang ibang maitataas, mapapapurihan, kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. Kaya ngayon pa lamang, kami po ay nagpapasalamat na, nagpupuri na, Panginoon, dahil kami naniniwala na makakarating sa iyong trono ang aming mga panalangin. At walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Sa iyo kami nagtitiwala. Panginoon, papagpala ka po. Panginoon, maluwalhati ka kung paano pagpapalain mo po ang bawat sana nakikinig, nakakapanood nitong aming streaming na ito. Ikaw, Panginoon, ang may tataas at maluluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Pastor, do sa prayer na yon. Ngayon naman po, meron po tayong ipa-plus po do sa ating screen yung prayer focus po natin. So pagka nadyan na po yung prayer focus natin sa ating screen, lahat po, ini-encourage po natin na yung ating mga kasama natin sa onliners, yung mga kasama natin, mga viewers, na ipag-pray din po nyo, sabayan po nyo kami. So, I will give you 1 minute for this prayers items. So, pwede na po ba ipakita yung prayer slides, prayer focus? So yan po yung ating prayer focus for tonight. So pwede na po tayo mag-pray. Onliners, mga viewers po natin, sabayin niyo po kami. Okay? Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's pray.
Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikinakatiwala po namin sa iyo itong prayer items namin patungkol po sa aming church. Lord, thank you, Lord. Yung pong leading mo, Panginoon, sa NOMCOM, Lord, alam po namin lahat po ng itong items na to ay tinitiwala namin sa inyo. And we do believe that you will answer all of this. You will provide for all of this, Panginoon. Give us your wisdom. Give us your blessing sa church namin, Panginoon. And Lord, thank you, thank you. We believe, Lord, that you will provide for all of this, Panginoon. Salamat po, purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, kayo naman po, patuloy po tayo sa ating pag-worship sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aawitan. Pero before po ako sa ating worship, mag-share lang po ako ng isang verse sa ating before. Tapos ito po. Nasa Psalms 95 verse 6, ito po sinasabi, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Amen. Let's worship our God in spirit and in truth. Pangungunahan po tayo ng ating worship leading team. God bless. Sa iyo
Praise God. Hallelujah. Sarap magpuri sa Lord. So, sabi doon, ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Sasambahin ka namin, salita mo ay mapangahawakan, at ang lahat ng papuri namin ay sa iyo lamang namin iaalay. Praise God. Okay, so, sarap mag-worship sa Lord. So, ngayon naman po, pumunta na po tayo sa ating message. Magdadala po ng ating mensahe ngayong gabi ay samahan po namin dito sa board. Isa po siyang kabataan. Tanggapin po natin sa ating kalagitnaan ang mensahero po ng Diyos na gagamitin ngayong gabi. Walang iba po kundi si Brother Mark Bartolome. God bless. Good evening po sa bawat isa. Sana po ay maayos yung kalagayan nyo ngayon. Sa pagsisimula po natin, meron po akong mga videos na ipapanood. Hopefully, maintindihan nyo kung ano yung nangyayari and makarelate. And tignan natin kung makaka-relate yung ilan sa atin. At those videos, nakakatawa siya. Yes, nakakatawa siya, nakaka-relate siguro yung ilan sa inyo. Pero let's admit it. If you're in that situation, I don't think makakangiti ka pa. I don't think kahit konting smile lang is mararamdaman mo kasi super walang-wala na. Nangangapa ka na lang ng mga barya sa sulok-sulok, no? Sa mga nanonood tonight, have you ever been in that situation? Have you ever experienced na walang-wala na magtitingin ka na ng mga bulsa ng mga short mo, ng mga pantalon mo for extra money, dun sa gilid-gilid ng sopa, sa sulok-sulok ng mga cabinet nyo, nagkakapa ka na ng mga pera. If you've ever been in that situation, how do you manage to make ends meet kapag ganung mga situation na? Sige, while we're discussing these things na I'll share with you tonight, think of those things. Think of those moments or times that you've experienced that and how you manage to get through that situation. Kasi siguro one way or the other, lahat tayo dumaan na siguro sa ganung point no? Na walang-wala na, pinagkakasya na lang natin kung ano yung meron tayo, kung ano yung mga natitira dun sa mga nakukuha natin from our sahod, from our from those money na meron tayo in any possible way. No? Yun yung medyo masamang balita sa reality natin. Yun yung medyo masamang situation sa realidad ng mga tao na kahit gaano pa kasipag or kahit gaano ka pa nagsisipag sa buhay, sa trabaho, minsan may mga may mga tinatawag silang 0 days, no? Yung walang-wala ka na talaga. So, yun yung bad news. Pero, worry not, kasi the good news is, while may bad news, the good news is, sa Diyos natin, walang 0 days. Sa Diyos natin, walang kinakapos, walang petsa de peligro. Okay? Alam naman natin lahat, mayaman ang Diyos natin. Sabi mo nga sa katabi mo, mayaman ang Diyos natin. Okay? And sa Bible, maraming mga examples doon. May mga ilang examples doon na kung paano naging miraculous, kung paano pinakita ni God yung pagiging miraculous niya in terms of providing, providing for His people. First, sa Genesis, when Abraham and Isaac is on top of the mountain and kailangan mag-sacrifice ni Abraham, wala silang means of any
any sacrificial lamb or wala silang option to sacrifice anything. Ang option lang niya that time is si Isaac. So, God provided. May ram sa gilid. Meron ng isa-sacrifice agad si Abraham. Hindi niya na kailangan i-sacrifice si Isaac. And then, in New Testament, meron ding nangyari na nag-preach si Jesus sa tabing dagat, and then over 5,000 people ang napakain niya with just 5 loaves of bread and then 2 fishes. And then may sumobra pa. So, those are just examples ng mga pagkakataon na nag-provide si God sa mga tao niya. And dito rin sa passage natin tonight, isang example din to kung paano naging provider si God dun sa mga tao niya. Sa 1 Kings 17:8-16, with our limited time, hindi ko na mababasa ng buo to, so I will just ask everyone to read it on your own. Pero let's just go through the whole situation dun sa passage na yun. So in the passage, God asked Elijah to go to Zarephath, and from there history happened. May ginamit si God na isang widow para mag-provide ng pagkain, not just for Elijah, pero also for the widow and her son. Okay, and perhaps yung mga tao rin na kasama nung widow, baka yun din is napakain din through that miracle ni God sa pag-provide niya na yun. At first, dun sa kwento, hesitant yung widow. Siyempre, walang-wala na siya. Konti na lang yung resources niya. And hindi niya kilala si Elijah. Hindi niya alam kung sino siya. Bakit niya bibigyan yung stranger, di ba? And nasa gitna sila ng famine. Nasa gitna sila ng taggutom. So, it's normal na maging hesitant siya. Walang-wala na siya. Pero, in this kind of situation, dito napapakita ni God yung pagiging provider niya. So, the title of this message is Releasing God's Provision. And I'll share with you guys some things or a couple of things we should know about God's role as our provider. First is God provides for His people. Dahil sa famine na naranasan ni Elijah and ng mga tao doon, is gumamit si God ng isang dakot na flour and konting oil. Okay? And with this, napakain again, hindi lang si Elijah but also pati na yung widow at yung anak niya. And again, perhaps yung mga tao na nasa paligid din nila. And please note na hindi ito nangyari or hindi ito yung situation nila for 2 weeks, for 3 weeks. Ito yung nangyari sa kanila hanggang sa mawala yung famine, hanggang sa mawala yung panahon ng tagutom sa kanila. Okay? Nag-provide si God ng pangangailangan ng widow ni Elijah for the rest of the famine era dun sa time nila na yun. And that's the good news for everyone. Yung Diyos na nag-provide ng pagkain kay Elijah at sa widow na yun, back then, yun pa rin yung Diyos na magpa-provide ng mga kailangan mo. Okay? So, not sure kung you're in the middle of a famine as well sa buhay mo, nasa taggutom ka ba ng buhay mo, or kung ano mang provision yung kailangan mo. Ang alam ko is si God na nag-provide kay Elijah at sa widow ay si God na magpo-provide din ng mga kailangan nyo. You just need to trust Him. Kung ano man yung plano niya, yun yung the best for us, and gagawa siya ng paraan para makapag-provide ng mga pangangailangan natin. Again, we just need to trust Him. Okay? Kahit ano pa yan, kahit malaki or maliit na pangangailangan, si God ang magbibigay ng mga pangangailangan mo. Especially yung mga pangangailangan mo sa araw-araw. Again, God is our provider. God provides for His people. Second is, being without God means no provision. So 1 Kings 17:1, sinabi doon, there's a famine, syempre. And nangyari yun dahil yung mga Israelites ay nag-wander off from God, dun sa relationship nila from God. So nalayo sila kay God. And dahil nalayo sila kay God, syempre, automatic, ang kapalit nun is, wala nang provision, cut na. Diba? Hindi na magpo-provide sa iyo yung boss mo kasi nag-resign ka na sa trabaho mo. Hindi ka na sasahod sa trabaho mo kasi nag-resign ka na. Same thing dun sa mga Israelites. Dahil nalayo sila sa Diyos, nawalan sila ng access dun sa provision
ni God. And if wala kang relasyon sa Diyos, that's your situation. Wala kang provision, okay, you are done for good, wala kang provider, and ang mangyayari is, hindi mo alam minsan kakukuha ng pangailangan mo, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Walang kasiguraduhan kapag wala kang relasyon sa Diyos. Okay? Kasi they don't know kung kanino kukuha ng mga next na gagamitin nila. We don't know kung saan tayo kukuha ng mga pangangailangan natin. And that's what it's like living without God in our lives. Okay? After today, you're done. You're done for good. You're gone for good. And yung tomorrow mo, yung bukas mo, hindi sure. So, ganun yung situation kapag wala tayong relasyon sa Diyos. Unlike, syempre, if may Diyos tayo, if may relasyon tayo sa Kanya, yung provision niya hindi mawawala, hindi mauubos, laging nandyan. How I see God's provision is like a waterfall. Diba? Ang waterfall, dire-diretso. Hindi mo alam kung bakit hindi nauubos. Though may scientific explanation kung saan siya galing, kung bakit hindi siya nauubos at some point. Pero the idea na dire-diretsong bagsak ng tubig, sobrang nakaka-amaze for me. And ganun ko nakikita yung provision ni God. And ganun yung provision ni God kapag may relasyon ka sa Kanya. Dire-diretso, tuloy-tuloy, malakas na agos ng blessings yung mararanasan mo. And again, you just need to trust God about your needs. And siya na yung bahala mag-provide nun. Kasi again, being without God means no provision. And of course, being with God means multiple or multiplications of provisions. Okay, so that's two things na na-share ko na, again, God provides for His people. Second is, being without God means no provision. And third, God provides so we can provide. Okay, so God sends us what we need by using multiple resources as mechanisms to bring the provision, or God provides us those things na kailangan natin, and pinaprovide niya yun through instruments. Hindi naman si God pumupunta sa bahay niyo para bigyan ka ng monthly allowance, di ba? Ginagamit niya yung trabaho mo, ginagamit niya yung, let's say, mga pension niyo, di ba? Yung mga lola natin, ginagamit niya yung mga business natin para i-provide yung mga pangailangan natin. And hindi lang sa atin yun, hindi mag-i-stop sa atin yung mga provision na yun. We need to pay it forward. Bukod sa tithes, bukod sa offerings, we should make sure na ginagamit natin yung mga blessings na natatanggap natin from God to bless other people so that they too can experience the blessing from God. And ang maganda doon is blessing from God through you. So ginamit ka ni God as instrument para ma-bless yung mga tao sa paligid mo. Okay? Sa 1 Kings 17:6, okay, so verse 9, ginamit ni God yung mga raven to provide food for Elijah. Sa lumang tipan sa Old Testament, pwede namang paulanan ni God uli ng mana, di ba? Ng pagkain para may makain si Elijah. Ganon naman yung ginawa ni God sa mga Israelites noon yung nasa desert. Pero this time, God wants to show na He also uses instruments to provide for us. So gumamit siya ng raven. Kung wala sa katinuan si Elijah, ang pupurihin niya siguro is yung mga raven kasi nagbigay ng pagkain is yung raven eh. Pero no, he acknowledged na yung mga raven na yun is instruments lang, sila lang yung device na ginamit ni God, instruments para i-bless siya. So si God ang winnership niya, si God ang kinilala niya na provider niya at that specific moment. So we should remember that we are blessed to give a blessing, pero at the same time we should make sure that we know or we give credit where credit is due. Okay? We must never confuse the mechanism or the device with the source. Okay? Otherwise, we will make the mechanism or the devices into an idol. Yung provider natin dito sa earth, yun yung gagawin nating provider in all our life, 'di ba? Mas i-honor na natin yung trabaho natin dahil yun yung nagbibigay sa atin ng sahod. Yung business natin yung inuuna natin compare sa mga bagay na gusto ni God na gawin natin dahil yun yung nagbibigay sa atin ng blessings or ng kita.
Yes, totoo yun. We should prioritize yung business natin, yung trabaho natin, pahalagahan natin. Kasi, syempre, yun nga yung ginagamit ni God na instruments, na mechanism para i-provide tayo. Pero, again, it won't be relevant kung hindi natin kinikilala si God. Hindi magiging special yung mga pinagkakakitaan natin, yung mga trabaho natin kung hindi natin ino-honor si God through those things. Okay? So, God provides so we can provide, and we can honor God by making sure na yung blessing na yun hindi nag-i-stop sa atin. We should make sure na yung blessing na yun nararanasan natin from God is nararanasan din ng mga tao sa paligid natin through us. Okay? And sabi sa 1 Kings 17:16, I will end with this. The bowl of flour was not exhausted, nor did the jar of oil become empty, according to the word of the Lord, which He spoke through Elijah. So dahil ginamit ni God, nagpagamit yung widow kay God na i-provide yung pangangailangan ni Elijah, yung widow, yung anak niya, never ever nagutom during the time ng taggutom dun sa lugar nila. Araw-araw, laging may bagong flour, laging may bagong oil. Hindi nila alam kung paano nangyari, and tayo alam natin. And that is because nag-obey sila kay God. And that's what will happen sa'yo. If may pinapagawa si God sa'yo, you just need to do it. You just need to trust Him. Gawin mo lang kung ano yung pinapagawa niya, and siya nang bahalang mag-bless sa ginagawa mo, siya nang bahala mag-provide ng mga kailangan mo para magawa mo yung mga bagay na yan. So for tonight, I hope na marami kayo natutunan regarding sa pagiging provider ni God and sa pagiging provider niya sa mga nagmamahal sa Kanya, and yung importance na yung mga tao na binibless niya ay dapat nagbe-bless rin ng mga tao sa paligid niya. Okay. Thank you, Mark, para doon sa ating message na yan. God is our provider. Ang sabi doon, sa Lord, walang 0 days. Bakit? Mayaman ang Diyos natin. If you have a relationship with Jesus Christ and, of course, trusting Him, God will provide. He is our provider. He is our Jehovah Jireh. So, syempre, pagkatapos doon, God blesses us. Bakit? To bless others too. Instrument tayo ng blessing the Lord. Amen? Thank you, Mark. Amen. So, ngayon naman po, tutuloy na po tayo sa ating prayer time. Yung pong mga pinadala po nyo ng mga prayer items, mga pagpe-pray po natin yan. Pangunahan po tayo ng ating mga prayer leads. Sila po ay sina Brother Noni Malabanan, Mayet Isguera, and Ate B Espiritu. Okay, let's start na po. Let's start to pray. God bless. Hallelujah. Bago po ako manalangin ng mga prayer request, nais ko munang i-share yung ating verse, Isaiah 41:10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Purihin ang Panginoon dahil sa Kanya tayo ay makakaasa na tayo ay sasamahan niya. So, sa prayer request ni Nery, thank you Lord sa pag-iingat mo sa kanyang mga anak na sina Erin Sayan, Riley, Siren King, sa pagpasok nila sa araw-araw sa school. Thank you din Lord sa mga blessings na binigay mo sa family niya, palaging on time ang iyong mga pagpapala at sa mga answered prayer na iyong tinugon sa mga prayer po ni Brother Nery. Ngayon din si Daisy Simon, nagpupurit at papasalamat po siya sa ating Panginoong Hesus sa kagalingan sa ubo at sipon. Salamat po Lord sa iyong paghipo, sa iyong answered prayer, Panginoon. Ganun din si Brother Isosceles Santos, salamat sa Diyos na sa nagdaang linggo sa patuloy na dalangin sa mga hindi pa nakakakilala
sa mga mahal niya sa buhay. Lord, ikaw po ang kumilos sa mga mahal niya sa buhay. I pray, Lord, na ikaw po ang makilala nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun din, panalangin niya sa kanyang ihawan, sa kanyang damitan. Pagpapala mo, Diyos, ang patuloy na maranasan niya, Panginoon, dito sa kanyang business na ito. Ganun din kay SP, prayer niya for God's blessings and presence for men's retreats dito sa November, Panginoon. I pray, Lord, na marami pong mga kalalakihan ang dumalo at mapagpala po, Panginoon, ang gawain mong ito. Ikaw, Panginoon, ang maitaas at kumilos ka po, Panginoon, sa buhay ng mga kalalakihan na dadalo po dito sa men's retreat. Salamat po, Panginoon, sa mga katugon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Alam namin na nakikinig ka sa aming mga request. Kaya po sa gabing ito, tinataas po namin yung pong panalangin ni Jackie Lou. O nagpapasalamat po siya. Si Jackie Lou ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga blessings na tinatanggap po nila ng kanya at ng kanyang pamilya. Nagpapasalamat din si Carmen. Thank you, Lord, sa blessing sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Si Camille, Obet at mga kapatid ko. Buong pamilya po niya, iniingatan niyo, Panginoon. Salamat po. Pati po sa financial, Lord, hindi mo ako pinababayaan. Salamat po sa mga pagpapalang ito, Panginoon. Prayer request po ni Pastor Glenn. Praying for healing and provision for Gid's mother. Opo, Panginoon, tinataas po namin yung mami ni Gid na nasa Bicol. Si Gid po nandito na sa Taytay. Kahit malayo si Gid, nandun sa Bicol ang pamilya niya. Lord, alam namin hindi maikli ang kamay mo upang hipuin at pagalingin ang mami po ni Gid. At pati na rin po sa provision na ibibigay mo sa kanila, Panginoon, para sa financial help, Lord God. Dinadalangin din po namin yung healing and restoration for Clarine, pati po si Baby Arco, Panginoon. Nasa Cardinal po sila ngayon. Hinihiling po namin, Panginoon, na maranasan po ni Clarine tsaka ni Baby Arco ang yung paghipo at maranasan po nila yung kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Pati na rin po, Panginoon, yung provision mo sa hospital bills, Lord God, kagaya ng pagpo-provide mo sa lahat ng aming naranasan, Lord God. Tinataas po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Kagalingan sa Mami Gid, kay Clarine, pati po kay Baby Arco. Healing din po ang prayer request po ni Ate Arlene. Healing for Maida, Maris at Arlene. Healing for Jason, may lagnat po daw. Panginoon, ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo. Ikaw, Panginoon, nagpapagaling. Kaya po, naniniwala kami na sa oras na ito, sa aming pananalangin, ang iyong kagalingan na ipagkakalog mo sa mga taong lumalapit sa iyo, Panginoon. Para din po sa apo ni Ate Suset, healing po para kay Ryzen. Siya po ay may lagnat, ubo at sipon. Panginoon, sa lahat ng aming inilapit sa iyo, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kagalingan. Hindi po maikli ang iyong kamay, Panginoon. Nasaan man lugar ang lahat ng itinaas namin sa gabing ito, ikaw po magpapagaling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Aking babasahin ang Psalm 18:2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Salamat sa Panginoon at nagtitiwala tayo na meron tayong isang sandigan. Ito yan ang Diyos. Panginoong Diyos na makapangyarihan at nakakaunawa ng aming mga kahilingan. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa healing para kay Liam, kay Tita Ging, at kay Mama. Itinataas din po namin ang kahilingan ni Arlene De Leon para sa healing sa kanyang headache and back pain, at sa lahat ng mga may sakit na influenza at cancer. Opo, Panginoon, uso yung influenza at napakaraming mga tao na may cancer. Pero ang dalangin ko po, Panginoon, touch them, Lord, from the tip of their
hair to the down to their toes. Ang kahilingan ni Mayet is Gera, healing for my brother June, red blood cells, hemoglobin, hematocrit, to go down in numbers. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya ang kahilingan ni Mayet, tutugunin mo sa iyong panahon at sa iyong kalooban. Maging ang kahilingan ni Mirna, healing for Miriel Valdivia from cough and colds. Simple lang po ito, Panginoon. Ngunit walang simple at mahirap sa iyo. Walang sipon at walang cancer para sa iyo. Lahat ay mayroong kang malasakit para sa iyong mga anak. Inilalapit po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Robbie Millanes. Panginoon, maraming salamat po sa blessings, pag-iingat, paggabay, at provisions niyo po. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Salamat, Panginoon, tinuruan mo si Robbie na bumalik sa iyo at magpasalamat at i-appreciate ang lahat ng kanyang natanggap na blessings. For Beth Espiritu Candelaria's prayer request for my cousin na ni si Nelson Tamayo, healing and thanking our God that he may be freed from cancerous diseases. Maraming salamat o Panginoon. Nagtitiwala kami ang lahat ng ito ay mayroong kantugon. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ang Panginoon. Muli po, lalapit namin sa iyo ang prayer request ni Ate Eteldine Habla. Kagalingan para kay Christopher Igualada, pati liver, gallstone, healing flow in Jesus' name. Yes, Lord, ikaw po ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Kay Norma Olivar, healing from stroke and provision and protection. Patuloy na pananampalataya at lumago sila sa pagkakilala kay Jesus, ang mga OBS, ang Luzon church planting. Yes, Lord, alam ko po, Lord, na ikaw po ang Panginoon ng kagalingan. Ikaw din po ang nagpro-provide. Basta't kami, Panginoon, ay maging tapat lamang sa iyo at manatili sa pananampalataya sa iyo. Lalago po kami sa pagkakilala sa iyo at ikaw din po ang mag-bless sa OBS doon po sa Luzon Church Planting. Pero din yung prayer request ni Sister Mayet, praying for T40 Batch 1 and graduation, Batch 1 and 2, graduation on November 30. T40 Batch 3, ongoing training. Praying for more TMCC members to join and open their homes for 2026 OBS. Batch 4 starts February 26. Yes, Lord, pagpalain mo po ang mga training na ginagawa. Ikaw po ang kumilos at dalayan ko, Lord, na marami rin pong mga kapatiran kami na lumahok, makisama or makilahok dito sa OBS na ginagawa po, yung mga training at ikaw, Panginoon, ang kapatuloy na maitaas sa mga ginagawa rin pong training na ito. Ganun din yung prayer request ni Sister Armin. Thank you, Lord, dun sa continuous healing, sa strength and comfort, guidance, protection, provision, and answered prayers. Purihin ka, Lord, dahil ikaw po ang tumutugon sa mga panalangin ito at kami ay nakikigalak sa pasasalamat na ito ni Sister Armin. Purihin ka, Lord, at ikaw, Panginoon, ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, you are faithful, and kaya po sa gabing ito, tinataas po namin ang prayer request ni Robbie. Lord, naway gabayan nyo ang si Alexa sa kanyang exam. Panalangin po para kay Blessy, naka-confine dahil sa thyroid. Naway gabayan nyo po at bigyan ng lakas ang pamilya ni Ate Sherilyn at provision nyo po sa pambayad ng ospital ni Blessy. Panginoon, ang lahat ng ito na prayer request ni Robbie ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. Financial help na nanggagaling sa iyo at healing na din nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, na we can come to you, O God.
si Ate Rosana, praying for continuous healing for my brother-in-law Edgardo Gonzaga from colon operation. Kalakasan, Panginoon, para kay Kuya Edgardo at patuloy niyang makita kung sino ka at ano ang magagawa mo at ang dalangin po namin, patuloy mong pagalingin siya dun sa kanyang colon operation. Kagalingan din po sa nararamdaman na sakit ni Christy Esguera. Pagalingin mo po siya, Panginoon, at may pananampalataya siya sa iyo, ipuin mo po siya. Healing in the mighty name of Jesus. At si Ate Luming naman po, nagpapasalamat siya. Mapurit pa sa salamat sa Panginoon sa patuloy na mga blessing sa araw-araw sa Kanya at sa patuloy na pagsama mo sa Kanya, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat makiklaim namin ang iyong mga promises that if we ask anything according to your will, you are listening. That's why we can pray to you, and itong kahilingan ni Rose, nagabayan siya sa kanya ang kanyang bansa na wag na magkaroon ng sobrang kalamidad. May maging safe kami sa mga karamdaman na dumadating dito sa aming bansa, at ilayo mo po rin kami sa kapahamakan. Nakikiisa po kami, Panginoon, kay Rose sa kahilingan ito na kahabagan mo po ang aming bansa dahil sa mga dumarating na kalamidad. Ay wala naman kaming ibang pwedeng tawagan, wala kaming ibang pwedeng hinga ng tulong maliban sa iyo. Kaya umaasa kami, Panginoon, na itong kahilingan ni Rose ay iyong pagkakaloob sa iyo pong kalooban. Maging maayos ang kanilang tahanan sa loob ng kanilang ang samahan sa loob ng kanilang tahanan. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na ibinibigay mo sa kanya. So with Jackie's prayer request and thanksgiving, thank you, Lord, for your guidance, protection, and financial provision. And her prayer request for continuous protection daily. Salamat din po na pinagpapala mo itong si Jackie. At she's thanking you, Lord, for Julian's tuition fee for next semester. Hindi pa dumarating yung next semester, ay nalalaman na po namin, Panginoon, your answers are on the way. Thank you, Lord, for the answers prayers and praying for unspoken prayers. Kami po maraming mga unspoken prayers, pero you are listening to us, and even our sighs are being heard by you. Salamat, maunawaing Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, salamat sa kabutihan mo at sa iyong salita sa Matthew 11:28. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Purihin ka, Panginoon, sa iyong salita. Ito po ay iyong binanggit, at alam po namin na sa iyo mailalagak namin ang lahat ng aming concern, at meron kaming kapayapaan sa buhay dahil sa iyong salita. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang prayer request ng May Rivera, Lasena. Papasalamat siya, Lord, sa mga answered prayer. Purihin ka, Lord. Ikaw ang maitaas. At ang kanyang prayer request, praying for stable source of income sa kanyang brothers, pagkilala at pagtanggap nila kay Lord as their personal Lord and Savior. Lord, dalangin po ito ni Sister May Rivera, at alam po namin, Lord, na basta inilapit sa ito, ikaw po ang kikilos. Ganun din yung safety and guidance and provisions sa pag-aaral ng kanyang anak na sina CK, Erin at Riley. Laging pong ingatan, sasamahan, at yung provision, Panginoon, ang aming pong dalangin. Nakikisa kami dito sa prayer request na ito.
Praying for healing and health restoration sa kanilang pamilya. Yes, Lord, restore and dumaloy po ang healing mo sa kanilang pamilya. Praying na matapos ng maayos, mabilis at masiyahan ang client sa new project ng kanyang asawa. Yes, Lord, ikaw po ang sumama dito sa kanyang asawa, dito sa mga project na ginagawa nila. Ganun din yung prayer request ni Brother Jess Meneses, prayer sa kanya at sa kanyang asawa na si Flor Delina sa kanilang health and provision sa kanyang asawa, healing sa kanyang karamdaman tulad ng sa puso, thyroid, cholesterol at creatinine. Lord, narito po ang panalangin ni Brother Jess. We pray, Lord, na iyo pong ayusin yung kanilang health, kagalingan para sa kanyang asawa, maging maayos yung puso, yung thyroid at yung cholesterol at creatinine. Ganun din po yung provision mo, Lord. Patuloy nilang maranasan, Panginoon, yung pagpapala mo at katugunan sa mga panalangin ito. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng prayer request na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, salamat dun sa promise mo. Kagaya ng binasa namin kanina sa Genesis 28:15, sabi mo, I am with you and will watch over you whether you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Thank you, Lord, dun sa pangako na yun. At sa pagkakataong ito, Panginoon, nagpapasalamat po si Christine sa guidance at pangunguna nyo sa kanila, sa buong pamilya niya, pati sa business niya, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ni Christine. At si Joel naman, ang prayer request niya, Panginoon, kalakasan po para kay Ate Aida niya at yung iba pong may sakit. At sa kanyang mga kamag-anak na may sakit din, Panginoon, tinataas namin na makaranas sila ng kagalingan na nanggagaling sa iyo. Si Ate Rosana ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa protection na naranasan nila araw-araw, guidance at sa mga provisions sa kanilang buong sambahayan. Praying po sa lahat ng may karamdaman, especially sa kanyang trigeminal neuralgia. Lord, ipuhay mo po si Ate Rosana at yung pong prayer request niya para sa kanyang cell group na lumago ang lahat at lalong mapalapit sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin ang mga prayer request na ito ni Ate Rosana. At para naman po sa prayer request ni Ate Aida, prayer for me and my family to survive for all the trials in our life. Panginoon, ang pamilya nila ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. Si Ate Aida ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. Kung ano man yung pinagdadaanan nila, Panginoon, ikaw po ang sumama sa kanila. At maranasan nila ang kabutihan mo at pagpapala mo sa buhay nila. In Jesus' name, Amen. 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 We thank you, Lord, for answering our prayers, and we lift up to you Sherry's prayer request for strength and provision sa chemo sessions ng friend niya na si Florence, praying for full healing and siguro recovery. Maraming salamat po, Panginoon. Inilalagay mo, O Diyos, ang aming mga kahilingan ng panalangin, even our friends, so that we can lift up to you their request. Kaya dalangin po namin na ang prayer request ni Sherry ay magkaroon ng malaking impact para kay Florence, so that Florence can give can appreciate your yung answer sa kaniyang prayers. We also pray for Mayet Isguera na request wisdom, strength, and everyday protection and provisions para sa kanyang mga anak na si Gabi, Alex, and Sam. We are just a prayer away from
your children like Gabby, Alex, and Sam. Dalangin po namin, Panginoon, yung guidance mo and the wisdom for these ladies. Maging successful ang event ni Gabby sa office next week. Dalangin po namin, Panginoon, these are all yours. All glory will be yours dahil wala po kaming maaangkin na gloria. Ipaalala mo po kay Gabby na whatever success na meron siya, ikaw, Panginoon, ang nagsakatuparan na ito. Blessings para sa mga events ni Alex from October to December. Maayos na coordination sa kanyang client. Salamat po, Panginoon, sa pagbe-bless mo kay Alex at nawa, o Panginoon, gawin mo siyang blessing para sa lahat ng kanyang mga kliyente. Dalangin namin, Panginoon, na makatapos si Sam sa kanyang masteral studies. Panginoon, kung ano man ang natatanggap na karangalan ni Sam, nawa ay makapagbigay siya ng papuri at parangal sa iyo at makilala ka, lalo na ng kanyang mga kaibigan, kung sino yung tinawagan ni Sam sa kanyang pag-aaral. We pray for wisdom, provision, and protection para kay Hannah, kay Ishi, kay JD. Samahan sila at lumalim sa pananampalataya nila sa Lord. Gagamit ka po, Panginoon, ng mga tao, ng mga Kristiyano, upang itong si Hannah, si Ishi at saka si JD ay kumilala sa iyo at yung kanilang mga kahilingan, laman ng kanilang mga puso ay sa iyo lamang sambitin. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus. Patuloy po, nilalapit namin sa iyo ang panalangin ni Sister Sherry Clarin. Tinataas po niya ang pamilya ng pinsan niya na si Ate Pining Calderon na who passed away yesterday. May their family experience God's comfort and peace that passeth all understanding. Yes, Lord, iparanas mo po sa pamilya ng Ate Pining Calderon yung comfort, yung kapayapaan at assurance na nasa iyo ng kaharian si Ate Pining Calderon. Papasalamat din siya, Lord, sa daily provision, strength, and protection para din sa kanyang family. Lord, ikaw po ang magpala sa buhay ni Sherry Clarin. Kalakasan din, protection sa kanyang pamilya. Ganun din, panalangin niya para sa peace and strength sa family ni Malu. Lord, ikaw po nakakaalam kung ano po ang pinagdadaanan ni Malu. Ang dalangin din namin, Lord, na maranasan niya yung kapayapaan mula sa iyo. Ganun din, prayer request para kay Dr. Beng at sa kanyang anak na palagi pong maging malusog at malakas. Yes, Lord, alam po namin na ikaw po ang tutugon sa panalangin ito. Panalangin din para kay Sister Mayet, Marawi Mission sa November 9 to 14. Safe travel, strength, and protection dun sa team and coordination with the teachers. Yes, Lord, tinataas po namin sa iyo ang mission na ito at ang gawain ito, Panginoon, ay para sa ikaw ang maitaas. Dalahin ko, Lord, na maging maayos po yung paghahanda, yung travel at kalakasan din sa mga sasama dito sa mission na ito. Lord, yung protection mo po ang maranasan din. At ganoon din, Lord, yung ihanda mo po yung lugar na yon, yung mga coordinator, yung mga contacts nila ay maging ready po, Panginoon, para sa pagtanggap dito sa gagawing mission sa November 9 hanggang 14. Lord, ikaw po ang maitaas sa mga gawain ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Nagpapasalamat po si Mark Lawrence Bahian sa Panginoon sa provision and guidance sa kanyang buong pamilya, kalakasan at pag-iingat sa araw-araw at pagpapala ng Diyos na patuloy na nararanasan nila. Salamat po, Panginoon, sa
buhay ni na Mark Lawrence at kanyang pamilya. At nagpapasalamat din po si Ate Banji Del Sol sa paggabay ng Lord sa araw-araw na nararanasan niya at panalangin sa aking kapatid na panganay na si Rogel Reyes na may karamdaman, maging malakas siya at lalo na sa financial provision. Lord, di maikli ang kamay at tinataas po namin ang kapatid ni Ate Vanji. Pagalingin mo po si Kuya Rogel Reyes at mag-provide ka po ng tulong pinansyal sa kanila. Palakasin mo siya araw-araw. Patuloy na pagdarasal para sa kanyang asawa, Panginoon. Ano man yung prayer request na ito regarding sa kanyang asawa ni Ate Banji, Panginoon, ikaw po humipo sa puso ni Ate Banji at na kanyang asawa, O Diyos. Panalangin po ni Ami sa pagkakataong ito, healing, Panginoon, para sa cough and colds kay Ami, kay Joey, kay Abby and Janelle. At makapasok na sana sa school si Janelle. Panginoon, ang kagalingan ay nanggagaling sa iyo at tinadalahin po na maging effective yung gamot na iniinom nila at makapagpahinga po sila upang lumakas ang kanilang mga pangangatawan at sa araw-araw na dadaan, Panginoon, hinihiling po namin makita nila yung pag-improve ng kanilang health at dalangin po namin, Panginoon, patuloy nilang maranasan yung kamay mo, Panginoon, na nagpapagaling sa kanila, O Diyos. Samahan sila, Panginoon, ng kanilang buong pamilya at si Janelle na makapasok na sa school mga darating na araw. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Patuloy namin inilalapit sa iyo, Panginoon, si Ami San Victores at ang kanyang mga kahilingan at papuri. Praise God for what He is allowing us to experience the past few days. Thankful for His presence and the peace that comes from Him. Thankful also for His provisions in the different forms, prayers, encouragements, and finances and helps. Panginoon, sinabi sa Biblia na magpasalamat kami kahit na kami ay dumadaan sa mga malalaking pagsubok ng buhay. Itinataas ko po si Ami at ang kanyang pamilya. Yakapin mo po sila, Panginoon. Madama nila ang iyong pag-ibig. Madama nila, O Panginoon, ang iyong pagyakap upang sa ganon, O Diyos, ang kanilang mga problema, ang sabi mo, Panginoon, come to me all you that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Yes, Lord. Claiming your promise for the San Victores family, that you be patient with them, that you be careful, caring for them, Lord. Salamat. Yung naghihintay sa iyo, Panginoon. They that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, O Diyos. We pray for good health para sa kay Clarin at sa kanyang baby Arco. Praying for continuous improvement on their conditions, especially baby Arco. Pray for God's continuous provisions. Yes, Lord. Wala po kaming pwedeng lapitan, Panginoon, na talagang yung Diyos na hindi kailanman nagkulang, yung Diyos na nangako na who will supply us with everything according to His riches in glory. Kaya nananangan po kami, O Ama, para sa mga kahilingan na ito ni Ami. Salamat po sa inyong pagtugon. Para sa kay Rabbi Amilianes Caballero, Lord, kalakasan po ng katawan para kay Jacob. Naway mawala po ang kanyang ubo. Gabayan din po siya sa kanyang training sa Saturday para sa Boy Scout na gaganapin sa Zambales.
Lord, sa pagpunta pa lang at pagparito ni kanyang apo, ni Jacob, ay iingatan mo po, Panginoon, at umaasa kami, O Diyos. Dahil yung ubo minsan, nag-create pa ng maraming mga diseases. Sinasaway namin, O Panginoon, ang anumang makababalam sa kanyang training sa Zambales. At nawa, maging pagkapala itong si Jacob sa kanyang mga makakasalamuha doon sa kanilang training. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, patuloy din po kaming lumalapit sa iyo. Tinataas po namin sa iyo yung prayer request ni Ate Beth Candelaria para sa continuous protection and safety ng kanyang dalawang apos na doon sa college at dalawang apo niya sa elementary. Lord, your protection, ang iyong covering, ang amin pong sinasama sa panalangin ni Ate Beth Candelaria. Ganun din po yung safety and protection kay Robbie, Miggy, Romel, as they go to work every day. Panginoon, maranasan po nila palagi yung pag-iingat, pagsama, protection, lalo na po sa mga sakit, sa mga viruses na marami ngayon. We pray, Lord, for your covering kina Robbie, Miggy, at kay Romel. Ganun din, i-bless mo po yung business ni Elise, yung Pumpkins Factory. Yes, Lord, ikaw po ang mag-provide ng mga client dito sa kanilang business at mag-grow po, Panginoon, itong business ni Elise. Ganun din kay Charmy, sa kanyang daughter-in-law, as she cares for her 2 children, her ministry at CCF Nubali. Yes, Lord, i-bless mo po ang kanyang daughter-in-law at samahan sa pag-aaruga sa kanyang 2 anak. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpalago din sa ministry dito. I pray, Lord, na patuloy kang kumilos at patuloy kong lumalim ang pananampalataya po. Ganun din yung God's care para kay Ate Delia at kay Attorney Ibet. By God's grace, Lord, ikaw po ang laging mag-iingat, sasama sa kanila. At we pray then, Lord, for your covering sa mga sakit at ang pag-iingat mo po palagi ang maranasan nila. Ganun din po yung mga blessing, Panginoon, doon sa kanilang mga needs. Ganun din, Panginoon, itong dalangin ni SP, Pastor Glenn, praying for the upcoming NCCC convention next week. Pray for God's blessing, protection, and touch for every delegate and speaker. Pray for wisdom for the NC leadership in downloading the vision. Yes, Lord, samahan at ikaw po ang manguna dito sa gagawing convention na ito. Lord, i-bless mo po ang gawain ito, ang iyong pag-iingat, protection sa bawat isang dadalo. At ganoon din po, Panginoon, yung pagkilos mo sa speaker, yung kapahayagan mo po, yung nais mo pong i-share, Panginoon, para po dito sa buong NCCC. Dalangin namin yung wisdom at yung pagpapa-download itong vision na ito, Panginoon, maging maliwanag po at ang bawat isa ay makapag-impart ng Panginoon ng mga ng iyong mga nais na gawin dito sa vision ng NCCC. Lord, ikaw po ang maitaas sa gawain ito at dalangin ko, Lord, na ikaw po ang sumama dito sa convention na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Tinataas po namin, Panginoon, ang mga prayer request ni Ate Ever Queen. Safety, protection, and guidance sa family po niya, pati po yung mga relative at kapatiran niya sa church. Sila po ay mga members ni Pastor Rodelio sa May Bangkal, sa Morong. Ito pa po yung mga ibang prayer request niya. Healing po para sa lahat ng may mga karamdaman mula sa maliit na sakit hanggang sa pinakamalaki o mabigat na sakit. Opo, Panginoon, kagaya po na nasabi ni Ate Carrie, ang daming mga bata may sakit sa May Bangkal. Tinataas po namin sila
pagalingin mo po sila, Panginoon, at makaranas sila ng kagalingan sa kung saan man silang lugar, Panginoon, at maging effective po yung gamot na kanilang iniinom, Panginoon. Salamat din po dun sa nagbigay ng mga vitamins at gamot sa mga church planters. Sigurado na nagkaroon po ng pagkakataon makapagbigay sina Ate Carrie doon sa may bangkal. Humihiling po din ng provision si Ate Ever Queen para sa lahat na kanilang pangangailangan araw-araw. Permanent work po para sa asawa niya. Hinihiling po namin ito, Panginoon. Alam namin, naririnig mo ang mga prayer request na ito. Knowledge and wisdom po para sa kanyang anak sa exam nila bukas hanggang sa Friday. Opo, Panginoon, lahat ng mga kukuha na exam this week and next week, Lord God, bigyan mo po sila ng wisdom para po sa kanilang pag-aaral. Spiritual growth po para sa pamilya ko po, relatives at sa mga kapatiran. Opo, Panginoon, tinataas namin ang church sa may bangkal. Lumago po ang bawat membro at patuloy nilang maranasan, Panginoon, yung pag-ibig mo at provision mo at lahat-lahat sa lahat na kanilang pangailangan, Panginoon, ikaw po ang makilala nila at lumalim ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Manumbalik po kay Lord ang mga ibang kapamilya niya, mga relatives niya, mga kapatiran na nalalamig o naliligaw po. Lord, yes, hindi po mo sila pababayaan. Ang dalangin po namin ay yapusin mo po sila at kung sila man ay may confusion o may mga troubles, Panginoon, na hinaharap, tulungan mo po sila na mapagtagumpayan ang mga bagay na ito at manumbalik po sila sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, para sa mga prayer request ni Evergreen, Everqueen. Patuloy na pagkapagaling para sa sakit ni Ergenel Estacio, sakit sa tiyan, kidney stones. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay nananampalatayang ikaw ay Diyos na naghihimala at ikaw ay Diyos na nagpapagaling. We pray for guidance na mas lumalim pa ang relasyon nila sa Panginoon, comfort and lakas, tibay ng loob sa lahat ng mga tao na naapektuhan ng mga kalamidad. Opo, Panginoon, ang dalangin ko, Diyos, ay kami magtumibay ng aming pananampalataya kasi kalamidad lang yan. Pero ikaw, Diyos ka na makaya, Diyos ka na malakas. Ipinapanalangin din po namin ang karunungan at talino sa mga estudyante at lahat ng mga nagtatrabaho. Pagbibigay loob ninyo po sa pagpatayo ng church po dito sa may bangkal. Salamat po, O Panginoon, na mayroon silang naisin at goal na magpatayo ng church building doon sa may bangkal. Patuloy niyo po silang bigyan at dagdagan ng pananampalataya. Para sa kahilingan ni Pastor Glenn Cruz, healing for Brother Dante Simon, suffering from gouts and weak body. Panginoon, ikaw po ang magbibigay ng kalakasan. The joy of the Lord is my strength. Iyon, nawa, Panginoon, ang matutuhan ng bawat isa sa amin na mayroong karamdaman that your joy is our strength. Salamat. Papagalingin mo po si Dante Simon sa kanyang mga karamdaman at kalalakasin sa kanyang katawan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po, nilalapit namin sa iyo ang prayer request ni Brother Ruel. Papuri at pasasalamat sa Diyos sa mga himala at pabor na ginawa niya para sa kanyang kapatid at sa patuloy na recovery. Patuloy na panalangin na maoperahan na siya. Lord, nakikiisa po kami dito sa prayer request ni Ruel. Dalangin ko, Lord, na nawa ay matuloy na po yung operasyon at ganun din yung ilalagay na bakal. I pray, Lord, na maging maayos po. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maitaas. Ikaw po ang patuloy na
papapurihan, Panginoon, dito sa kagalingan po na ipagkakaloob mo sa kapatid ni Ruel. Pero din, maging mabilis yung process ng GL na kailangan niya, patuloy na provision sa operasyon, sa lahat ng kailangan at sa gastusin sa hospital. Lord, we pray for your provision. Lord, ikaw po ang aming katugunan. Ikaw po ang source ng lahat. Kaya Lord, ikaw po ang tumugon sa lahat po ng mga prayer request nito ni Brother Ruel. Ganun din yung panalangin ni Sister Luz Biminda Mejorada, praying for John Amir and his team sa kanilang robotics competition and Tamiya completion. Your guidance, knowledge, and wisdom, Panginoon, ang maranasan po na ni John Amir at ng kanyang mga kasama. Lord, ikaw, Panginoon, ang sumama sa kanilang mga preparation na ito sa competition. At dalahin ko, Lord, yung guidance mo para sa kanila. At ikaw, Panginoon, na mag-glorify dito sa katagumpayan ng kanilang competition na ito. Ganun din yung provisions, vision fee, bills, at daily needs nila. Lord, ikaw ang source ng lahat. Kaya kami ay lumalapit sa iyo at dinadalangin, Panginoon, yung lahat ng ito. Ganun din, Panginoon, yung healing para kay Ate Lorna at Ate Nelia. Yes, Lord, ikaw po ang Diyos ng himala. Kilala po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Alam po namin, Lord, na ikaw po ang source ng healing. Kaya, Lord, tinataas po namin sa iyo si Ate Lorna at Ate Nelia. We pray, Lord, ng iyong complete healing para sa kanila. At ganoon din yung patuloy na kalakasan para sa kanila. Lord, we declare healing para kay Ate Lorna at Ate Nelia. In Jesus' name, amen. Okay, praise God. Hallelujah. Grabe. Ang dami naman nating nailapit ngayong gabi. Lord, salamat po sa opportunity na kami ay malayang nakakalapit sa iyong presensya sa pamamagitan ng prayers, through prayers, Panginoon. Ang dami po nating naipag-pray ngayong gabi. Naniniwala po tayo na ito po ay tutugunin ng ating Diyos. Amen. So, Amen. So, hindi lang po pala mga prayer request ang naipanalangin natin. Marami rin po yung nakapagbigay ng mga kanilang mga praise items. So, ano ibig sabihin? God is answering all our prayers. Just trust in Him and pray. Okay? So, kung meron po na hindi yung mga nagpadala ng prayer request na hindi po na ipag-pray ngayong gabi, ay wag po kayong mag-alala. Yan po ay patuloy na ipag-pray ng ating mga intercessors. Okay, so maniwala po tayo na tutugunin ng Panginoon lahat yan. Okay? Amen. So, praise God. Hallelujah. So, ngayon naman po, dumako po tayo sa ating mga announcement. Ayan po, patuloy po tayong in-encourage na magdala po tayo ng ating mga tithes and offering, yung ating mga pledges. The Messiah Community Church, nakalagay po dyan yung ating mga bank account, BPI. So, pwede po kayo magdala na GCash. Yan po, may number po dyan, 4184000569. So, kapag po tayo nagbigay, the Lord will bless us. Amen. So patuloy po tayong magkaloob sa ating church para po lumago, lalo lumawak ang kaharian ng ating Diyos. Ayan po, Sunday worship po natin yan. The God of Hope and Restoration, that is every Sunday po, 8 a.m. We're inviting you na umattend po kayo face-to-face para po mas ma-experience po yung init, yung sarap ng pagpupuri ng sama-sama. Okay? Every Sunday, 8 a.m. po, TMCC. Ayan, kasabay po ng ating service na pang-adult, meron po tayong Children's Sunday Service in person ng The Messiah Kids. So kung meron po kayong mga anak, apo, dalhin nyo po doon sa David Hall at sila po ay matuturuan po ng ating mga teachers doon. Okay, so we're inviting you, dalhin po natin yung ating mga anak, mga apo sa Children's The Messiah Church. Ayan po, Power of Prayer every Wednesday, 7 p.m.
come and join us para po tayo po isama-sama magpe-pray sa ating mga pangangailangan, sa ating mga pangangailangan, ating mga kasamahan. Ayan po, men on fire. Magkakaroon po yung mga kalalakihan ng retreat. Yan po ay gagawin sa November 28 and 29. Yan po ay overnights. Yan po ay gagawin sa Tanay. So, lahat po ng kalalakihan, hanapin nyo po si Brother Polly Pagkatipunan. Magpa-register na po tayo at para po malaman natin kung ilan po yung dadalo sa atin. We're encouraging all the men to join. God bless. God bless. Ayan po, papalala po yan doon po sa NCC Convention. Ito po gaganapin sa Davao, October 30 to November 2, 2025. So, yun po lahat ng mga pastor. Kung gusto po sumama, mga Board of Trustees, pwede po hanapin nyo lamang po yung sa NCCC staff. Okay? Thank you. Ito pa, isa pa monthly, October 28, pero hindi pa yung Men on Fire. That's the last Tuesday of the month. So, kalalakihan. Men on Fire. Go, go, go! Go, go, go! Ayan po, Go, go, go! Ito po, tuloy po tayo. Yung pong Marawi Mission Trip. Gaganapin po yan sa November 14 to 19. Malapit na po yan, 2025. Pag-pray po natin yung mga kapatid natin na pupunta ron para po maabot po natin yung mga teachers doon sa Marawi. Sige po, pag-pray po natin yan. Ayan din po, Church Annual Meeting, Worship Service. Yan po ay gaganapin sa December 14, 2025, 8 a.m. Yan po yung sa ating election, pati po yung election natin dyan, yung panibagong Board of Trustees na iluluklok natin for the next year. Okay? Annual business meeting. Ayan, mag-subscribe po kayo dito sa YouTube, yung pong ating The Messiah Community Church, para po makita po nyo yung lahat ng mga development, mga ginagawa, mga ministry, missions sa ating church. So, punta po kayo sa YouTube, mag-subscribe po kayo, and then makikita nyo na po yung ating mga gawain sa ating church. Amen. Okay, so, ang dami. Grabe. So, dahil po dyan, tinatawagan ko po si ating Pastor of the Night, Pastor Lloyd Bartolome, para sa ating pong closing prayer. Sige po, bago tayo Pastor manalangin. Gusto ko lang linawin, Kuya Noel, yung convention. Close na registration nun. Baka may sumama pa kasi hindi na pa kami pwede sumama doon. Pag-pray na lang natin. Sama natin sa prayer. So yung mga dapat nagpa-register kayo na maaga. Sayang. Ang part natin dito doon sa mga hindi makakasama ay ipanalangin po natin yung ating organization. Convention. Na magkakaroon ng convention doon sa Davao City. Kasama ka naman, di ba? Ikaw talaga, Kuya Noel. Praying for you. Praying for you. Praying for you. Sige po, pray tayo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabi na ito. Salamat, Lord, sa mga nilapit na mga prayer requests. At alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay nakarating sa iyong trono at merong kang panahon na tinakda para tugunan ang mga panalangin na ito. At sa aming pag-iintay, Panginoon, sa mga katugunan mo na ito, mas lalong mo pong pagtibayin ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo dahil ikaw ay nararapat na pagkatiwalaan ng lahat ng ito, Lord. Salamat po sa provision, salamat sa kagalingan na igagawad mo, Panginoon, sa mga may sakit at pag-iingat sa mga bawat isa na nagta-travel every day, nagtatrabaho. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpapala. Salamat dahil ang biyaya mo, Panginoon, ay palaging sapat sa iyong mga anak. Panginoon, sa gabi na ito, amin pong sama-samang tinatanggap ang dakilang pag-ibig mo, saan man kami naroroon,
ang pag-iingat mo at kaligtasan na kaloob ng aming Panginoong Hesus at ang pakikipisan, paggabay ng banal na Espiritu. Ito po ang sumaamin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Oy, Noel. Okay, Noel, sabi mo kanina, tawag doon, bine-bless tayo ni Lord para maging blessing tayo sa iba, di ba? Amen. Correct. Paano ba yan, Noni? Bine-bless ka ni Lord. Hihintayin namin yung blessing mo sa amin. Happy birthday. Birthday ko ngayon. Okay. Tama yan, Noni. Paano yan? Saan tayo? Hintayin natin yung pabaon ni Kuya Noel sa Davao kasi pag hindi siya sasama, magpapabaon daw yan. Yes, kasi praying Pasalubong. and supporting. Praying and supporting. Kailangan namin yan, Noel. Okay, sige. Dahil dyan, bago tayo magtapos, pinapasalamatan po natin ang ating Pastor of the Night, si Pastor Lloyd. We acknowledge also the tech team. Ito po yung mga kumikilos behind the scene. Yung pong ating mga prayer leads, si Mayet, si Ate B, si Noni, at syempre, yung lahat din po na nag-join sa ating Facebook. Salamat po sa inyong lahat. Okay? So, ngayon po, again, we're inviting you to join us again next week, same time, same day, Power of Prayer. That's October 29, Wednesday. Okay? So, see you all. God bless everyone. To God be the glory. Amen. Amen. Say bye.